All right, shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of Mark. Mark chapter 3. Mark chapter 3, we'll begin reading from verse number 22 down to verse number 27. All right, if you're with me, say aloud, amen. All right, here's what the Bible says. And the scribes, which came down from Jerusalem, said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but hath an end. No man can enter into a strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. All right, tonight, gusto ko magdala sa inyo ng mensahe. I want to bring a message about what happened if the house is divided. The answer is here. It's not point by point, but it's only one point. Pero makikita niyo po ang effect po nito sa isang tahanan o sa isang pamilya if the house is divided. Okay? Mamaya explain ko po sa inyo yan. I hope we can get something from here, an idea, and something na kinakailangan pong baguhin natin sa ating tahanan kung meron pa ho tayo nakikitang kinakailangan i-improve sa ating tahanan. Alright? Wala hong masama na mag-improve pa tayo sa ating pong tahanan. Mas maganda yung lagi nag-i-improve, kapatid. Okay? Alright, tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang talatang ito. Patuloy niyo po ang pangunahan, ang pagdala po na minsan na maging maliwanag po sa bawat isa. Please, make me once again a blessing to your people. And may your words be cleared, O God, in the minds and the hearts of your people, and understanding of your people. Please, in Jesus' name, amen. Thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, everybody tune in at para maunawaan niyo po yung background, no? Para makuha niyo yung breakdown. Okay? Now, this is the background here. The context, mga kapatid, is about the Lord Jesus Christ was healing the sick, casting out demons. Okay? Is everybody ready now? All right, quit moving now and pay attention now. Okay? All right. Again, say this again. This is about when the Lord Jesus Christ was healing many people and also casting out demons. Okay? Kaya you will notice, mga kapatid, the people was pressing upon him. You know, siya ay talagang ini-storm ng maraming tao kasi maraming mga tao ang humahanga na po sa kanya. And look at this, isa sa mga nakakita po sa kanila, sa kanya, mga kapatid, ay yung grupo ng kanyang mga kamag-anakan. I'm talking about this nativity, no? Yung kanyang kalugar, no, kababayan. And he saw what he has done, mga kapatid. They saw him healing the sick and casting out demons. But you know what? In verse number 20, here's what the Bible says in verse number 20, And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. Okay?
Now, verse number 21, and when his friends heard of it, friends, ito po yung kalugar niya, mga kapatid, and they went out to lay hold on him. In other words, para siya po ay mapalayo, mga kapatid, because ang tingin nila sa Panginoon Kristo, notice the phrase, mga kapatid, for they said, he is beside himself. In other words, siya po ay parang medyo nasisiraan ng ulo o magkakaroon siya ng problema. Okay? That's the word or the phrase, he is beside himself means. Okay? Nakuha niyo, mga kapatid? In other words, talagang hindi po siya nakakuha ng pabor. So makikita niyo, mga kapatid, with all those things that he has done, healing the sick, casting out demons, doing miracles, maraming ganon, napagkamalan po siya na may diferensya. Napagkamalan po siya, in other words, hindi po siya nakakuha ng sympathizers. Walang nag-sympathize po sa kanya. Kaya pinupush pa siya, inilalayo pa siya, mga kapatid, para lamang, because some of them are their friends, siguro they're afraid and they're ashamed, to be identified with the Lord Jesus Christ. That's why they're pushing him away from them. All right, you're getting the point? So, itong minsan nakakapagtaka dito, mga kapatid, if you are, if you are fanatic sa mga basketball players at grabe ang paghamanga mo sa kanila, hindi ka mapapagkamalang buang. Kapag ka humahanga ka sa artista at panatiko ka sa mga artista, hindi ka sasabihang nabubuang ka na. You see, kapag ka panatiko ka sa mga basketball players, sa mga UFC fighters, at grabe ang believe mo sa kanila, hindi ka sasabihang nasisiraan ka na ng ulo. Kundi magkakaroon ka pa ng mga sympathizers. Pero pag humanga ka sa Panginoong Jesucristo, masisiraan ka na ng ulo. Diba? If you come on Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night, and almost every day you're in the church, people will label you a bad label. Will label you bad names. You see? But if you are a fanatic of a basketball player, they won't tell you that you are crazy. But if you are fanatics of the Lord Jesus Christ, they would tell you that you are crazy. That's kapatid, grabe itong mga bagay na ito, di ba? Grabe itong mga, kaya yung iba sa inyo, iba sa atin, mga kapatid, nahihiya tayo na pagsabihan ng ganon. You see, simba ka ng simba, grabe yung pagkapanatiko mo sa Baptist, yun ang sasabihin nila, hindi sa Panginoong Jesucristo. So, same thing here, mga kapatid. And then, comes the what? The scribes. Another religious group, mga kapatid. Ito yung mga nagpapakilala na sila ay makadiyos at sila ay biyasa sa batas ni Moses. And look what they said. And the scribes in verse number 22, here's what they got. Verse number 22. And the scribes which came down from Jerusalem said, he hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. Alam nyo, palibasa nga scribes, magaling lamang sila, sinanay nila sarili nila sa legalistic na pamamaraan sa pamagitan ng pagsusunod nila sa batas ni Moses. I'm talking about yung sa mga batas like in the book of Leviticus, something like that. Okay? But masyado silang nakabox po doon sa bagay na yon. And look, sinagot sila ng Panginoong Jesucristo at maganda sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanila. See, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, again, if your Bible is good, it must be in red letter. Okay? Verse number 23, and he called them unto him and said unto them in parables. Okay? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? How can Satan cast out Satan? Now the question is, will Satan cast out himself? Huh? I mean, may ginagawa nga siya, mga kapatid, para paniwalaan siya, tapos ika-cast out niya rin yung ginagawa niya. That's crazy. Pero ang Panginoong Jesucristo pa ang napagkamalang crazy. And then he said,
And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. So kaya niya sinasabi ito, kapatid, the reason why he was telling the scribes about this principle so that they would not accuse him, or para mapalabas niya na ang kanilang accusation sa Panginoon Kristo is wrong. Because if you are building a kingdom, you don't want your kingdom to be divided. Diba? Ayaw mong i-divide yung kingdom mo, ayaw mahati. Gusto mo yung kingdom mo is powerful. You want your kingdom to be powerful. Kaya nga, you're showing your power, you're showing your authority. You see? Now, so the Bible says here, here's the thing, kapatid. Ito po yung grounds kung bakit ang Panginoon, nabanggit niya yung verse number 25, which is, yan po ang ground ng ating pag-uusapan po ngayon. Okay? Now, but I'm saying here, kapatid, let me bring you to word meaning here. Now, the word divided here, it means disunited. Hindi po sila united, disunited. Okay? Divided. Yan po ang ibig sabihin niyan. And another one, mga kapatid, na gusto ko makita niyo po rito is the word house. You see, it's not just the house per se, yung building, kapatid. But tinutukoy po rito like the house of Israel, the family of Israel. See, it talks about the family. It's talking about the group of people na meron pong leader. Alright? Are you with me? So, ngayon, sinasabi ngayon, babalikan ko po yung kanina, mamaya, yung sinabi ko kanina, patungkol kay Satan na dinivide niya kay sarili. Alright? Now, so here's the thing, kapatid. In verse number 25, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Kristo, karugtong na kanya sinabi, para lamang tanggalan ng katibayan yung sinasabi ng mga scribes. In verse number 25, if a house be divided, all right, against itself, that house cannot stand. That house cannot stand. You see, so ano pinapakita dito, mga kapatid, ng Panginoong Kristo? Alright, pinapaliit niya ng pinapaliit at dinala niya ngayon yung case, sa situation ngayon ng scribes. Na maging sa family ninyo, yung group ng family niyo, if the house is divided, your house cannot stand. You see, the word stand here, mga kapatid, is not just to stand as it is. Now, in the book of Ephesians, chapter 6, you'll find out kung paano po doon nag-stand yung mga tao na ini-encourage ni Paul against, for we wrestle not against flesh. You see, so against the attack of the devil. Now, the word stand there is always in a forward position. Kasi lagi kang magfo-forward. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Okay? Now, so in other words dito, kapag ka ang house is family, kapag ka ang family is divided, cannot move forward. Alright? Now, sapagkat, walang nagli-lean backward na nakastand, kapatid. It's always naka-lean ka forward because you're ready to go. You're ready to attack the devil. You're ready to attack the enemy. That's why you're leaning forward. You see? But if you are divided, the Bible says, then you cannot stand. You cannot attack. You cannot move forward. Okay? So, yan po yung pinakakabuuan, kapatid, ng context nitong pag-uusapan po natin. Alright? But, ano yung nagkakos dito ng division? Ano yung dahilan kung bakit, kapatid, hindi sila na-unite? Bakit walang unity within the house? Why is that there is no unity within the house? What's the problem here? Dapat po makonsider natin to. Dapat tingnan natin dito. Kasi maliwanag, it's a given formula already. Na ano? That the house, the family cannot stand, cannot move forward if the family is, say louder, or
united. Okay? You cannot move forward. Now, tignan natin ano yung nagiging dahilan dito. Now, nakikita niyo po ba ang unang dahilan dito is this: when truth is not accepted in the house. Actually, this is the basic truth. This is common truth. Kaya binaybay ko sa inyo kanina, mga kapatid, pagka yung mga tao humahanga sa artista, walang pumupuna. Pagka yung mga tao humahanga sa mga basketball players, sa mga boxers, sa mga UFC fighters, walang pumupuna. Pagka panatiw ka sa kanila, kapatid, hahangaan ka pa. Yung gaya-gayain mo yung forma ng mga artista, hahangaan ka pa. Pero yung sumunod ka sa Panginoong Kristo, may topa ka. May diferensya ka. Paano nangyari yun? Yung ginagawa, kung kailan ka pa sumusunod kay Kristo, hahanapan ka na kaagad ng matinding, aasahan ka na hindi ka na nagkakamali. Yung mga humahanga ba sa basketball player, magagaling na sila mag-dribble na katulad ng binahangaan nila? No! Tagahanga pa lamang ho sila. Tagasunod pa lamang sila. But you listen to me. There will be division in the family if truth, the common truth, is not accepted in the house. You see, think about this. Isipin niyo mabuti. Ang Panginoong Kristo, He performed miracles. He healed the sick. He cast out demons. And now they're calling Him demons. They're calling Him Satan. You see that? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, tapos ikaw pa, siya pa mapagkamalag si Satanas. Kaya yung ganyan, kay Satanas yan eh. Eh paano, sabi niya, paano kung ako si Satanas, bakit kung ika-cast out yung sarili ko? Ay, nako, kapatid. Now, sinasabi, kapatid, ano matutunan po natin dito? Kapatid, pagka merong tama na pinapractice sa loob ng pamamahay, tandaan nyo na kapag yan ay nasa Bible, yan po ay sa Diyos. At kung yan man po ay sa Diyos, huwag natin kukontrahin. Kaya merong kontrahan sa loob ng pamamahay, kaya merong division sa loob ng pamamahay, merong kontrahan. At kaya merong kontrahan, yung ginagawa nating tama na biblical, mamaliin kasi hindi fit sa kanilang convenience. So you understand? That's why there is division. Ngayon, isipin niyo mga kapatid, if there is division in the family, how can your family move forward? Are you content with not moving forward? You see that? You know ang problema. Pag nasa loob tayo ng pamilya, kapatid, kontento na tayo na yung anak natin ay hindi nag-move forward. Yung pamilya natin ay hindi nag-move forward. Yung ating marriage ay hindi nag-improve. Why is that? Because there's division. Napalagay na tayo, kapatid, sa mas maraming away sa loob ng isang buwan, sa loob ng pamamahay natin, kaysa magandang relationship sa loob ng pamamahay. See that? So, here's the problem. Anong mangyayari kayo, kapatid, ngayon? Napakasimple. Divided. If the family is divided, what's gonna happen? The family will not move forward. At pag, yan lang point na yun, mga kapatid. Pag hindi nag-move forward, anong ibig sabihin, mga kapatid, niyan? You see, wala man lang sa miyembro ng pamilya na nagtatangka, nag-a-attempt. There's no member of the family that tries to move forward or in a position to move forward. You see, is there any member of the family, sa inyong family, think about this, consider this tonight. Sino sa miyembro ng pamilya ninyo ngayon, from the leadership, papunta doon sa mga anak, ang laging may desire to move forward? To make our family great. To make our family happy. To improve our family. To improve the relationship. Sino ang merong ganyan?
Kapatid, hindi ba nakakalungkot kung sa loob ng pamilya po natin, ang halos, kung hindi man lahat, karamihan na miyembro ay pasaway. Come on, talk back to me if you can. Don't be silent. See, yun ang problema. Bakit? Wala nang nakaposition to fight. If you are leaning forward, you're going forward. But if you're leaning backward, you're going backward. Saan ka nakalin? Backward or stand still. Now, kung stand still ka, sabi ng Biblia, there must be something wrong. Sabi ng Biblia, listen, if your family is divided, then your family cannot move forward. Why they cannot move forward? Because there's division. Why there's division? Because truth, the common truth, is what? Not accepted. Okay? Etong problema, kapatid. Common lang yun, ha? Normal lamang na pag may nagagawa ng mabuti ang isa, dapat ma-recognize. Kapatid, pangit sa tahanan natin kung ang laging nare-recognize ay yung mali. Hindi ho nagtatapos dun eh. Pag lagi niyong napupuna yung mali, of course, pupunain natin yan. Pero kapatid, is there a correction after that? You see, the Bible is very clear. That's the purpose of the Bible. All Scripture is what? Given with inspiration of God. It's profitable for what? And what? And what? Correction. Alright? So yan lang gagamitin natin mga kapatid. Pero kung yung truth sa Bible, kapatid, ay hindi na accepted sa pamamahay natin, lagi may division. Believe me, may division. Now, first of all, let me ask you a question. Alright? Yung bang truth, common truth na tinuturo ng Biblia, for example na lang, okay, children, obey your parents. Very common. Right? My question is this. Is it accepted? Very simple. Accepted ba to sa pamamahay natin? Accepted ba to sa family natin? Ngayon, eto ang delikado rito mga kapatid. Pag hindi to accepted kapatid, may magagalit. Sino yung magagalit? Yung nagpupush. Ngayon, pag merong nagagalit, lagi, kapatid, may magsasawa sa galit. At maliban sa may magsasawa sa galit, may kakampi sa pinagagalitan. Yun na ang grabing pagkakataon, kapatid. Yun na ang grabing mga mangyayari po doon. Kaya divided na ngayon ang family. And if your family is divided, what's gonna happen? What else? Think about the common truth. Okay? Husbands, what? Love your wives. Wives, what? Submit. These are common truths, kapatid. But most of the time, these are not accepted. Kaya merong division. Ano kaagad ang nilalagay natin? Eh, depende naman yan. Kapatid, napaka-basic. Kaya nga sinasabi ko, common lang eh. Saan nang galing yung love na yun na sinasabi ng Panginoon when God commanded the husband to love your wife? Saan nang galing yung love na yun? What is the basis of that love? God's love. It's a perfect love. Na walang pinipili, kapatid, na kahit may diferensya, yung mamahalin mo pa rin siya. But it doesn't mean na ito tolerate mo yung kanyang kasalanan. But listen, walang sino man, kung ikaw ay mayroong burden sa tao, kapatid, may burden sa tao, hindi matatanggal ng sino mang kasalanan o pagsaway o pangungutya ng ibang tao yung ginagawa mo para sa tao. Why? Because you love people, you love men. That's it. You see, kamakailan lamang sa programa, last Friday night, andun po ako sa programa ng Team Prep. Ano po sinasabi ko? Maraming mga taong tinuldukan ng kanilang buhay ng kapwa nila tao. At ang nakakalungkot naman dito, pumayag din silang tuldukan ng kapwa nila makasalanan.
Sinasabi lagi natin mga kapatid, huwag niyong papahintulutan na i-validate ang buhay niyo ng kapwa niyo tao. Do not allow anyone to put a period to your story. But allow God always to rewrite your story. Now, sinasabi ko, alam niyo minsan, ang problema ho, pag sinabi ng Biblia, love your enemies. Ito bang truth na ito ay accepted sa family natin? Love the unlovable. Accepted ba yan? You see? Restore such a one that are given to what? Error. Sa mga pagkakamali. Sa failure. Sa pagbagsak. Restore such as one. Tanong, is this accepted? If the truth is not accepted to your family, then your family will have division. There is division in the family if the truth is not accepted. At paano mag-move forward yan, kapatid? Paano mag-move forward kung nandoon lagi, hindi accepted yung katotohanan? Ito lagi ko sinasabi mo, kapatid. Kapag ka ang isang tao, pinintulutan nyo, natuldukan kayo ng kapwa nyo tao, tapos na kayo. But listen, sinabi ko yan last Friday. God, you've got always to believe what the Bible says. Always come to the presence of God. Okay? Anong gagawin, kapatid? Alright? Lagi kang maghahanap ng mga tao na naniniwala sa pagbabago. Sapagkat kapag ka nagkaroon ka ng tao, kaibigan na naniniwala sa pagbabago, kapatid, hindi pa matutuldukan ng buhay mo. Ano man ang past natin, kaya sinasabi natin, hanggang dito na lamang ako, wala nang naniniwala sa akin, hindi ka nga talaga makakapagpatuloy eh. Bakit? Pinahintulutan mo, natuldukan ka ng kapwa mo tao eh. Pero ang tanong ko, tinuldukan ka na ba ng Diyos sa buhay mo? Kung hindi ka pa tinutuldukan ng Diyos sa buhay mo, may pag-asa ka pa sapagkat ang Diyos nagtuturo ng restoration. Lagi nagtuturo ang Diyos ng restoration. Kaya nga sabi ng Biblia, if any man, sabi ni Paul, if any man be in Christ, if you are in Christ, what? You are a new creature. All things are passed away. You see? So there's still hope. Ano man na nangyari po sa atin, kapatid. But you know what? My question again is this accepted to you as a member of the family? Akalain mo, napansin niyo po ba mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo kanina? Ang action nito, mga taong ito, sa Panginoong Kristo, they're friends. Notice, verse number 21. Are you with me? Look at your Bible. And when his what? Friends. When his friends, what? Heard of it. Heard of what? What the Lord Jesus Christ did. Perform miracles, healing the sick, casting out demons. Nung sapagkat narinig niya ito, pinapaalis ang Panginoon. Bakit? Kasi nagkakaroon na raw ng problema. See that? Because, you know what? That's always the case. You know, para makaiwas ka sa mga, yung mga taong gano'n, parang ang lagi lamang is, alis. Hindi po yun ang solusyon, kapatid. Listen, ang solusyon sa pamilya, pag merong hindi unawan sa pamilya, hindi yung palayasin. Ang solusyon is to deal with the problem. Let me say something here, kapatid. Okay? Nawa mo unawaan nyo ng mabuti ito. Anong ginagawa natin pag merong hindi naniniwala sa loob ng family? Did you try to teach them? Did you try to tell them the truth? Did you try to explain the truth? Did you try to expound the truth? Now listen, sabi ko kanina, kapatid, why there is division in the family? Because the truth is not accepted. Truth is hard to be accepted if it is not cleared.
if it's not understood. Kinakailangang maunawaan ng mabuti ang katotohanan kasi mahirap tanggapin ang katotohanan. Now listen to me now. Every time I preach the truth, mga kapatid, I'm not trying to force you to be like me. All I want is to believe the truth. All I want for you is to believe the truth. Kausap, tanggapin niyo yung katotohanan. At sapagkat kapatid, ang magbe-benefit pagka tinanggap mo yung katotohanan ay hindi ako. Ikaw ang magbe-benefit. And so just imagine kapatid, kung anong klaseng pamilya meron kayo kung divided at anong klaseng pamilya meron kayo kung kayo nagkakasundo. Anong klaseng pamilya meron tayo kung nagkakasundo ang pamilya? You listen to me. How about this? Okay? Kung merong division at ang truth is not accepted, because most of the time, one of the reasons, I'm not going to give you the many reasons, but one of the reasons why truth is not accepted, because truth is not popular in your family. Why is it not popular in your family? Hindi yun lagi ang pinag-uusapan. Malungkot man pong sabihin, kapatid, pero ilang beses natin pinag-uusapan ang mensahe na naririnig natin sa simbahan pag uwi natin ng bahay. Ilang beses natin pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos pag nasa loob tayo ng bahay. Mas marami tayong ipinapakitang galit sa mga anak natin kaysa pag-usapan natin yung Diyos at yung mensahe na narinig natin sa loob ng pamamahay natin. Be careful, leaders. Because Satan's goal is to bind the leaders. For Satan to get the whole family, he will first bind the strong man in the house. Notice what the Bible says here. All right? Are you still with me? Notice in verse number 27. No man can enter into where? A strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the what? And then he will spoil his house. Bago niya i-spoil yung house, kapatid, kinakailangang i-bind niya muna yung strong man. Who is the strong man in the house? The leader of the house. The one who holds the authority. Okay? Yan yung strong man sa house, kapatid. Yan yung may authority sa loob ng pamahay. Yan yung pinagkatiwalaan ng Panginoon to train up a child in the way he should go. Yan yung sinabihan ng Panginoon, provoke not your children, but bring them up in the where? Nurture and what? Admonition of the Lord. Yan yung pinagkatiwalaan. He's got the authority. Yan yung sinabihan ng Panginoon, love your wife. Men of the home, fathers, leaders of the home, you are in charge. And you've got to be careful because Satan is after you. Kung meron mang target ang diablo, ikaw, bago niya mapakialaman ang asawa mo, bago niya mapakialaman ang anak mo, ikaw muna ang itatali ng diablo. No wonder, mga kapatid, kung bakit ang laging may problema, mga asawang lalaki. Yeah. Tayo lagi ang mayroong problema. Sa maraming pamamaraan ng diablo, gusto niya tayong hulihin, gusto niya tayong ipako sa isang bagay upang hindi na natin mapansin ang ating mga anak, upang hindi na natin mapansin ang ating pamilya. Bakit? Bago siya pumasok sa pamilya, dapat tapos ka na sa senaryo. Wala ka na sa senaryo. Wala ka na doon sa usapin ng pagpapamilya. You might be, kung saan-saan lamang. Ganyan kung paano. Huwag mong sabihin na, nandyan, hindi ako makagalaw, no? Kaya hindi tayo makagalaw sapagkat ginagawa tayong busy ng diablo sa mga bagay na hindi involve yung family natin. Do you understand that? Now, the word bind here, kapatid, nakabind naman siya. Bound siya.
pero hindi po siya bulag. Did you notice that? In other words, nakikita niya ang kanyang pamilya. Nakikita niya ang kanyang asawa, nakikita niya yung kanyang anak, nakikita niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya, pero wala siyang magawa kasi bound siya. Nakatali siya. Somebody's controlling him. He can't do anything. Are you with me? Now listen, kaya nga po mga kapatid, kapag ginawa tayong busy ng job na wala tayong magagawa at wala na tayo, hindi na natin makausap ang ating pamilya, hindi na tayo makapagsalita sa kanila patungkol sa Diyos, patungkol sa mensahe, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa gawain ng Panginoon, maliban na lamang sa ating trabaho at kung paano tayo maghanap buhay, paano mapag-aral ang bata, paano mapakain, how to make money. Naitali ka na ng diablo para mapabayaan mo na ang iyong pamilya. Kaya sabi ng Biblia, maliwanag na nakakapasok na ang diablo at kaya niya nang i-spoil ang buong sambayanan. Be careful, leaders of the home. Beware. Mag-ingat tayo sapagkat meron tayong hindi na napapansin. Naiiwanan na natin ang ating pamilya. See that? Kaya nakakabuelo. Now, may I say this? This is not a suggestion. This is a command with help and burden from my heart. Mga asawang babae at mga anak, huwag naman sanang kayo ang magtali sa authority ng inyong asawang lalaki. Sapagkat hindi nyo nalalaman, maaaring maging instrumento kayo ng diablo para hindi makilala sa loob ng tahanan yung authority ng inyong asawa. Kapag hindi po kilala at hindi honored sa loob ng tahanan natin, yung authority ng asawa, ng strong man sa loob ng pamilya, kapatid, tandaan niyo po ito, madaling papasok ang diablo. And who has the authority now? Sabi niyo, the wife? No. Children? No. Satan has. Satan is in control. At ngayon, si Satanas na in control, pwede niyang gamitin yung anak, pwede niyang gamitin yung asawang babae. Are you still with me? Kapatid, isipin po natin ito, kayong mga nagbibuild pa lamang ngayon ng family at kayong mga magbibuild ng family, kayo nagpaplanong mag-build ng family, now consider this. Who is in control of the house? Sino? Is it the money maker? Sino may control? Yung nagpapakain? Sino nagpapakain? Brethren, it doesn't matter. Remember, ang Diyos ay merong set up pagdating sa family. Kapag hindi po nasunod yung set up na yon, kapatid, sasabihin ko po sa inyo, magkakaroon ng division sa loob ng family po natin. Why is that? Because kung yung set up ng Panginoon ay hindi nasunod, another set up ang masusunod. Therefore, the common truth is not accepted. That's why there is division. Am I clear to you? Kapatid, listen. Tingnan po natin ito. By the way, those who are in authority, you've got to be careful. Because you can surrender to Satan your authority. Sabi ng iba, paano pastor? Alright, makinig na mabuti. Pwede mo isurrender kay Satanas ang iyong authority. Sa paano pamaraan? Insertion. Now, what's that? Ito po yan. Ang gusto mangyari sa iyo ng Panginoon, i-lead mo yung family mo sa Kanya. Okay? Pero ayaw ng diablo yan. Bakit? Sapagkat pag ginawa mo yan, you are now multiplying the image of God in your family. Ayaw ng diablo yan. Kaya hindi papahintulutan ng diablo yan. Anong gagawin ng diablo ngayon? Bibigyan ka ngayon ng dahilan, papakitaan ka ngayon ng dahilan para magalit ka. The worst na pwedeng mangyari sa leadership, kapatid, is when you lead your family with bitterness.
Nakakita ka na kapatid ng tatay na wala pang ginagawa yung pamilya niya, galit na siya. Pagpasok pa lamang sa loob ng tahanan niya, galit na siya. Pagka kinausap yung anak, parang kinakausap na akala mo may kaso yung anak eh. Kapatid, listen to me now. Para sa lahat ng mga naging sundalo at sundalo pa hanggang ngayon. Ang isa, sa tanggapin nyo to sa hindi. Meron kayong kultura na nakuha sa pagiging sundalo na hindi nyo dapat dalhin sa pamilya ninyo. Yung maging siga-siga kayo, magan-magan kayo, you're using your authority na hindi naman nararapat. Actually, it's not God-given authority. Yung, kapatid, napunta na ako sa San Diego, na kung saan nandoon mga kapatid, yung mga Marines, nandoon. Nakikita ko kung paano sila makipag-usap sa opisyal at yung opisyal kausapin yung mga, nakita ko po sila, magagalang sila eh. Pero pagdating dito sa Pilipinas, akala mo siya nagpapasweldo sa ano niya eh. So you understand? Yun ang mali po natin. Na pagkadilala mo yung ganong klaseng authority sa pamamahay nyo na parang lagi kayong galit at parang mong kinukumanda parang, in fact, nakakalungkot mo sabihin, may pastor din na ganyan eh. Akala niyo yung kanyang mga membro, mga tauhan niya eh. No sir, respect is very important. Hindi yung pagdating sa bahay pa lamang, sindak na kaagad ang maaabuti ng kanyang pamilya, sindak yung asawa, sindak yung mga, kaya na, pagdating niya ngayon, tiwalagan yung mga bata. Wala pang kuman na tiwalag, may tiwalag na. Be careful. Uulitin ko po, wag ho nating i-lead yung ating family sa pamamagitan ng galit. How about this? Kasi mga kapatid, makikita nyo ang family natin, pagka-divided, hindi na po natin alam, hindi natin natitignan yan. At pag hindi mo na nakita to as a leader, you have something wrong. There's something wrong with your eyes and with your knowledge. Okay? Now, we're talking about unity here. The Bible is also telling us how good and how pleasant it is for brethren to dwell together where? In unity. All right? Listen, nung pinagsama tayo ng Panginoon, yung mag-asawa, pinagsabi ng Panginoon, you are no longer what? Twin, but one. Okay? So God is for unity. Ang design ng family is for unity. Okay? Kaya nga po lahat, hindi po yan kapatid, pag brinake mo yung common truth na yon at hindi accepted yan sa family natin, may division talaga. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Alright, how about this? Sino pa kaya sa atin dito mga kapatid, sa pamilya, ang kumakain ng sabay-sabay? Alam ko na yung sasabihin ninyo, kasi pastor, iba yung schedule niya, iba yung sa trabaho, and dating. Nauunawaan ko po yun. Pero kapatid, nasa loob tayo ng pamamahay, nandyan yung mga anak, nandyan yung asawa, pero kanya-kanyang kain. Pag nakaisip kumain ngayon, sasabihin na lang, magluluto yung nanay, o luto na ha, yung gustong kumain na lang. Kukuha ng pagkain yung anak, dadalhin doon sa tapat ng television or kung saan man, maglalaro habang kumakain. So there is division. Kapatid, how about this? Natatawagin mo ang iyong mga anak, tatawagin mo ang buong pamilya at kakain kayo sa isang hapagkainan at pag-uusapan ninyo ang Diyos. Nangyayari pa ba ito sa loob ng tahanan natin? Nangyayari pa ba na pag-uusapan natin na kayo magkakatumpok-tumpok kayo, magkakakumpul-kumpul kayo sa isang receiving room na pag-uusapan natin ay tungkol sa Diyos? Saan tayo nagkakasundo? Sa ice cream? Sa pizza? Saan tayo nagkakasundo? Pag merong handaan? Pero kapatid, ang problema natin, bihira natin pag-uusapan yung common truth.
Bihira ng pag-usapan ito. Sapagkat lahat na lamang po tayo nag-a-assume na alam ng lahat. Nakakarating ka na sa church, yan ba natututunan mo sa church? No, hindi ho yun dapat ang iuwi natin sa bahay. Maganda yung napakinggan natin mensahe, ano ang gagawin natin ngayon? Sama-sama natin itaas ang Panginoon sa loob ng pamahay na ito. Ngayon, itong usapin na ito ngayon mga kapatid, nagiging parang katawa-tawa na. Wala na tayo sa outdated na yung ganitong klaseng pag-uugali. That's why there's division in the home. I'm trying to give you the solution. I'm trying to give you how to combat it, how to fight, how to move forward. Wag ho tayo kapatid, wag natin, hey, leaders of the home, wag niyong pahihintulutan na kayo may stock. Always in a forward position. Lean forward. Never allow the devil to divide your family. Never allow the devil to bring another doctrine within your family. Kapatid, listen now. Anong naging practice dito sa bago natin binasa ito? Kung alin pa yung sa diablo, kung alin pa yung sa Diyos, yun ang tatawagin lang sa diablo. Kung alin pa yung ginagawa na para sa Panginoon, yun ang tatawagin nilang kay Satan. You understand that? So in other words, kapatid, look at this. May mga tao ngayon, kapatid, na kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, yung pang-aawayin. Now I'm talking about within the church family. Yung gumagawa ng mabuti, yung pa yung pagdududahan. Ganyan-ganyan lang yan kasi may gagawin na naman kalokohan yan. Nakakita ka na rin asawa na pinagdudahan yung kanyang asawa. Ano, parang ang tinutino mo ngayon, siguro may ginawa ka na naman, ano. Nung umuwi na mayroong pasalubong at ibinigay yung sweldo, sabi niya, oo, siguro, mas malaki yung kanya, no? Lagi tayong may pagduruda. Kaya sinasabi ko, alam ko po kung bakit nagkaroon ng ganito. Maaaring hindi maganda yung inyong pasimula. Pero kapatid, somebody must believe that there is a God in heaven that can change even the vilest sinners in the world. He's got the power. I said, He's got the power. Pwede niyang patinuin ang sino mang hindi matino. Somebody must believe that in the home. Somebody must accept the truth in the home. Because if the truth is not accepted in the home, there is division. And if there is division, then how can you move forward? How can you stand? How can the house stand if the house is divided? Makita yung sa loob ng tahanan, kaya mga tatay, sasabihin ko po sa inyo ito, na mayroong pagpapakumbaba. Huwag nyo nang pahintulutan ang anak nyo na maghari-harian pa sa loob ng pamilya nyo, na magbigay pa. Sino man yan, gaano man yan kalaki, anumang sandata, meron siyang mabutid. Tandaan mo, you only have the power of God. He might have all the powers of this world, but you have the power of God. The only power that can defeat powers is the power of God. Hindi po ito cartoons. Hindi po ito laro. Hindi po pantasya pinag-uusapan natin. It's happening here. It is in the story. It is in the context, mga kapatid. See that? Tingnan nyo mabuti. Nasabi ng Biblia, and if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but hath an end. Kung ano mang klase pagpapanggap, meron kapatid, may katapusan din yan. So ano po ang kailangan natin mga kapatid? Alright? Pag-usapan natin sa loob ng tahanan. Hindi yung puro na lamang galit ang pag-uusapan. Ha? Nakakita na kayo na wala nang ibang inatupag yung mga miyembro ng tahanan, kundi puro reklamo. Puro complain. Ako, ginagawa ko po niya sa organization, dito sa church. Pag palagi kang complain, tatanggalin kita dyan. So kung saan nandoon. Kasi hindi po pwedeng tatanggalin ko yung mga gumagawa ng tama. Tanggalin lang kita dyan. Kasi ibig sabihin niyan, you cannot bear it. Hindi mo kaya eh. Alright, kaysa maapektuhan mo pa yung mga nagtatrabaho dyan na matino.
See, so you understand, kapatid? Maliban na lamang na ikaw ay, ang sarili mo ay in tune doon sa gumagawa, hindi naman natin pwedeng isurrender yung authority ng Diyos. Hindi natin pwedeng isurrender yung authority ng salita ng Diyos. Kung sinabi yan ng Biblia, tama yan. Pag ang Biblia nagsalita, laban, kapatid. Pag ang Biblia nagsalita ng katotohanan, katotohanan yan. Pag ang Biblia nagsalita tungkol sa kasalanan, totoong kasalanan yan. So I hope this is clear, mga kapatid. Why there's division in the family? Because the truth is not accepted. Why the truth is not accepted? Because what is accepted in the family is what is convenient to the family. Kapatid, ang isang nagbi-build ng buhay, ang isang bagay na nagbi-build sa buhay ng tao ay hindi po madali. Tandaan niyo po yan. So you understand? Now, consider this, leaders of the home. Sabi ng Biblia, kung sinabi rito ng Biblia, no man can enter into a strong man's house. First question is this: you think your house is strong, you're in control, and your house is strong? The house is strong if the strong man is present. But if the strong man is bound, kapatid, the family becomes weak. Listen, my question is this. If you're the leader, if you're the strong man of the home, do you accept the truth in the home? Remember, if the truth is not accepted, family is divided. And if the family is divided, then no one in the family can move forward. Because nobody's leaning forward. You cannot stand. You cannot lean forward. Stuck ka lagi doon sa kung anumang, akalain mo kapatid, kung saan ka na-stuck. Remember this, okay? Now, kapag ka ang truth hindi accepted, saan ka na-stuck? Sa hindi tama. Ano yung kapalit ng hindi tama doon, kapatid? Maaari yung galit mo. Maaari yung jealousy. Maaari yung being suspicious. Di ba? Maaaring ano pa, katamaran. Na-stuck ka doon. Wala ka ng pagkakataon na mag-move forward. You see, you're not giving yourself a chance to move forward. Palagi natin sinasabi yan, palagi natin naririnig yan. Hindi ako move on. Bakit? Kasi nga, mayroong problema sa loob ng pamamahay. Anong problema sa loob ng pamamahay? Hindi accepted yung truth. Divided yung tahanan. Alam niyo kung gaano ka-powerful ang sabi ng Biblia? If there are two or more praying in the family, mas madali siyang pakikinggan sa langit. Look how powerful is that. Ilan kayo sa loob ng tahanan? And just imagine, ilan na lamang po ngayon ang kumakain sa mesa na naghahawakan. Hindi na uso, di ba? Hindi na ho pinapansin yan. Basta't kanya na lang. Kuha ng pagkain, pagkuha ng pagkain. Pag upo na namang isa may dalang pagkain, sabihin niya, nag-pray na ako, bahala ka na ha. Come on, talk back to me if you can. Let me ask you a question. Are you enjoying that situation? Nag-i-enjoy ba kayo sa ganung klaseng sitwasyon, kapatid, sa ganung klaseng nakikita ninyo? Kanya-kanya ng kanin, kanya-kanya ng kain, kanya-kanyang panalangin. Matutulog na silang dalawa mag-asawa. Tulog ka na pala. Tinanong pa, tulog ka na pala. Alam nga na. Anong ibig niya sabihin? Nag-pray ka na? Nag-pray na ako. Kahit nakahiga ako, nagpipray ako, bahala ka na. Pray ka na lang. Gaano kaganda mga kapatid? Okay, let's go to bed.
or before we go to bed, dito muna tayo sa loob ng sala natin. Let's pray together. Naunawaan niyo ba mga kapatid na ang mga bata ngayon kahit marunong sila manalangin pero ayaw nilang manalangin kasi nahihiya sila? Bakit sila nahihiya? Hindi sila sanay na manalangin sa public. Alam ko marunong eh. Naalala ko tuloy si James. Alam ko marunong naman manalangin eh. Pero sabi ko, James, manalangin ka sa pagkain. Sabi niya. Pero nahihiya lang siya. So you understand what I'm saying, kapatid? Na sa bahay pa lamang natin, pwede na nating i-train yung mga anak natin kung paano sila mapuspos ng Diyos. The point here, mga kapatid, is this. Huwag tayong makontento na hindi umuusad at nag-i-improve yung ating family. Nakontento na tayo doon sa akala natin busy ang lahat kaya hindi tayo magkasundo-sundo, magkatagpo-tagpo sa loob ng tahanan. Paano naging busy? Saan tayo naging busy? Alin dito ang dapat above all? Alin? Dapat Diyos. Pero ano ang neglected sa loob ng tahanan po natin tungkol sa Diyos? Ngayon, salamat sa Panginoon, nagkukwento ko kayo, narinig ko sa mga testimonies kanina, maganda yung preaching kanina, maganda, may nagme-message sa akin, thank you for the message. Grabe pasasalamat. Pero, sa loob ng tahanan, sino ang nagsabi sa loob ng tahanan? Alam mo, sinabi mo sa asawa mo, sweetheart, or whatever, kung ang tawag mo, ganda na mensahe kanina, no? And then, simulan ninyo ng pag-uusap sa loob ng tahanan. Kaysa puro galit. Ikaw, hindi mo na naman ginawa yung ino mo. Kita mo, iniwanan mo na naman dyan. Tapos hanggang sa umalis, ang naiwan niya, pagdating niya galit, ang naiwan niya galit. Kapatid, sino ang masaya? Naki-imagine ko na kung paano sumayaw-sayaw ang dyablo. Pero anong goal nyo? Magkaroon ng masayang pamilya. Magkaroon ng masayang pamilya, pero ang iniiwanan mo ay galit. Sinimulan mo ng galit, at masaya pa yan tayo na yun, na gusto pa nating iparamdam sa kanila, nagalit ako, kaya papasok ako ng galit, aalis ako ng galit, para maramdaman nyo ang aking galit. Kailan naramdaman ng pamilya mo ang pagmamahal mo? Come on, talk back to me. Ramdam na nila at naiparamdam mo sa kanila yung galit mo, pero kailan mo pinaramdam sa iyong pamilya yung pagmamahal mo? Anong gusto mong iwanan sa kanila? Saan mo sila gusto sanayin? Sa galit mo o sa pagmamahal mo? Alin ang mas madaling mapakapagpahayag na mayroong totoong Diyos? Yung galit mo, yung pagmamahal mo. Paano mo ipapakilala sa iyong pamilya na may totoo at buhay na Diyos? Sa pamamagitan ng galit mo o ng pagmamahal mo? Come on, talk back to me if you can. Brethren, it's time to consider this message tonight. Consider it. Remember, from the very mouth of the Lord Jesus Christ, if a house be divided against itself, that house cannot move forward. Gaano ka-strong ang dating ng talata na ito sa buhay mo? Gaano ka-strong? How does this passage here impacted your life? Paano? Ano ang dating sa buhay natin? Ano ang dating ngayon sa knowledge mo? Anong impact nito ngayon sa knowledge mo? Ngayong alam mo ang passage nito, cannot stand, cannot move forward. So imagine kung meron pala akong galit,
Nakikita sa akin ng aking anak, yung anak ko hindi makakapag-move forward. Bakit? Laging takot laging pabalik. Takot magkamali. Bakit? Takot siya na masinghalan. Brethren, listen, it's time to welcome the common truth. Welcome the common truth within your family. Hayaan nyo naman na maging masaya ang pamilya natin sa katotohanan. Hayaan nyo naman ang ating pamilya ay masaya. Doon sinasabi ng Biblia, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hayaan nyo naman na ang asawa nyo ay mag-enjoy sa pagmamahal nyo, mga lalaki. At hayaan nyo naman kayo, mga babae, na mag-enjoy ang inyong mga asawang lalaki sa pamagitan ng inyong submission sa katotohanan. Let's welcome the truth in the house. That there might not be what? Division within the family. As long as there's division in the family, no one can move forward. No one can move forward. Ang family ay hindi po kanyanan. Ang family ay mag-move together. Should be that way. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. I beg you to please speak to the hearts of your people now, please. May everyone here may rejoice and welcome the truth in the house or within the family, oh God, that there should not be a division. There should not be schism within the family. Bless this message, oh God. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the throne of God. Let's make business with God.
Muli po, Diyos, nagpapasalamat po ako sa inyo sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nakakita niyo po ngayon ang inyong mga anak na tiklop tuhod po na lumapit po sa inyo. Panginoon, kaya po sila lumapit, may mga bagay na kinakailangan pong isubmit sa inyo na hindi po namin kaya itong gawin. That's the reason why we are coming into thy presence, O God, because there are so many things that we cannot do that only you can do it. We cannot perform it, but you can. Kaya salamat po na may naririnig kami na katotohanan na katulad po nito. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng bukas na puso para sa katotohanan upang maging katanggap-tanggap ang katotohanan sa loob po ng pamilya po namin. Sa pag-ayaw po namin na magkahiwa-hiwalay, na katulad ng na gustong mangyari ng job na sirain ang aming pamilya, wasakin ang aming pamilya. Huwag niyo pong paintulutan na ang strong man sa house, Panginoon, ay mabind ng diablo. Kundi, bawat miyembro ng pamilya ay magtulong-tulong na malaya, Panginoon, na makapag-practice at makapagturo ng righteousness ang leader ng tahanan upang malaya ang buong pamilya. Thank you, O God, for allowing us to hear this message tonight. Bless your people, O God, in Jesus' name. Amen. All right.